Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na yung pinakakatakutan ng kampo ni Duterte, ang madagdagan ang mga witness sa ICC. Kasi ngayon meron ng ipapadala, merong request ang ICC na karagdagang mga witness, mga live witness ito, mga tao ito na ipapadala sa ICC at ayon kay Cristina Conte nasa 4 yata o 5. Kaya sino kaya ang mga ito? Diba? Mga matinding witness daw ito na nag-request ng ICC sa DOJ na ipadala sa ICC para nga gagamitin na witness para sa napipintong pagharap ni Digong sa mga accusation ngayong September 23. Kaya sa karagdagang detalye atin panoorin ang video courtesy ng ating kaibigang sa iyong araw. Hala, heto na, dumating na ang kinatatakutan ng kampo ni FPRRD. ICC, humingi na ng tulong sa DOJ. Ililipad na ang mga bala laban kay FPRRD. Nagnakaw ba ako dyan ni Piso? Ang kasalanan ko lang yung mga extrajudicial killing. Pero dito sa sinabi ni Secretary Remulla na may 3 to 4 daw na witnesses na either alam nila na magiging witness o hawak nila at inaalagaan ng ICC. Hala, heto na, dumating na ang pinakinatatakutan ng kampo ni FPRRD. Hala, heto na, tila iyan na ang eksaktong reaksyon ng ilang tauhan at loyalista ng dating Pangulong Rodrigo Duterte nang pumutok ang balita ngayong linggo. Pero teka, hindi pa ito ang buong kwento at hindi ito basta-basta. May mga ililipad pero hindi turista, hindi rin bakasyonista. Ito ang mga taong tahimik, simpleng maamayan pero may bit-bit na mabibigat na kwento. Mga testigong pinoprotektahan ngayon ng Department of Justice sa ilalim ng Witness Protection Program. Ito mga kababayan, ano sa tingin nyo? Ano sa iniisip nyo ngayon? Sino ang nasa isip nyo na mga matitinding kinuha ng ICC na karagdagang witness? Sa akin, isa doon si Kirwin. Si Kirwin Espinosa kasi related yan sa yung drug war ni Digong at Tukhang. At marami siyang alam. Kasi nga nasa si Kirwin underground world na bilong, di ba? At ngayon naging mayor na eh. Kaya sabi ni Kirwin noong muntik na siyang madido dahil sa pag-assassinate sa kanya, sabi ni Kirwin Espinosa na payag siya kunin ng ICC. Kaya ito sa palagay ko ay isa si Kirwin dyan sa 4. At sino pa yung natirang 3 o 4? Paliban kay Kirwin, yan ang hindi na natin alam. Pakisuggest na lang sa ating comment section mamaya kung sino ang pandagdag dyan. Hindi naman siguro pwede si Leila de Lima kasi senador na eh. I make that congresswoman na. Kaya saan kaya at sino? Diba? Kasi si Matumato at Las Cañas ay naroon na sa ICC. Naroon na, matagal na. Kaya itong mga live witness na karagdagan ay mas matitindi ito kasi ito na yung pinali. Ito na yung pang talaga nila. Kung cake pa yan ay icing on the cake. Yan na yung pang ibabaw na, pang finish touch. Okay, so balik tayo sa video courtesy sa atin ng sa iyong araw. At bakit sila ililipad? Saan sila dadalhin? At ang mas nakakilabot na tanong, sino ang pinatutungkulan ng kanilang testimonya? Hindi ito chismis, ito ang opisyal na kumpirmasyon mula kay DOJ Secretary Boying Remulla. We have given our support and cooperation. Well-founded request ito to bring the witnesses safely to The Hague. Yes, The Hague, Netherlands, ang tahanan ng International Criminal Court. Pero bakit ngayon lang? Matagal nang mainit ang usapin ukol sa war on drugs ng Duterte. Ilang taon na ang nakalipas mula nang bawiin ng Pilipinas ang pagiging miyembro ng ICC. Pero ayon sa Article 127 ng Rome Statute, may obligasyon pa rin tayong makipagtulungan sa mga kasong naisampa bago tayo umatras. DOJ, lilipad na ang mga bala, hindi literal
Pero mas mabigat, habang ang kampo ni Duterte ay humihirit ng interim release na para bang gusto magpahinga muna habang naglilitis. Ayan, so ito nga yung ni Digong na kailangan nila ng interim release kasi parang siguro sobrang kabado na, 'di ba? Kasi naririnig na mayroon na namang darating witness. Lalo na kung yan ay si Kerwin Espinosa, napakaraming alam ni Kerwin Espinosa kay Digong. Lalo na kapag ang topic doon ay mga drugs, ay kilala lahat ni Kerwin kung sino ang mga drug lord ng Pilipinas. Kaya si BP Sara pala naglilibot yan ng iba't ibang bansa dahil nakikiusap siya na doon muna titira si Digong pansamantala sa mga bansa na yun na binisita niya, kagaya ng Australia. Inayawan siya. Germany, inayawan siya. Iwan ko lang sa ibang bansa na napuntahan niya. Ngayon, kahit anong gagawin pa niya ng mga request diyan ng tinatawag na host country kay Digong, walang mangyayari kasi ang prosecution ng ICC, ang prosecution team ng ICC ay nagsasabi na hindi na pwedeng magkaroon ng interim release si Digong dahil sa mga sinasabi nito na masasama na narinig ng ICC. Kaya ayan, tapos na tong sa mga vlogger ng DDS na nagsasabi na unang sabi nila, di ba, June 14 ay uuwi na si Digong. Yan na ngayon. June 28 na ngayon eh. Wala. Ngayon, sabi na naman pangalawa ng mga vloggers ni Sara Lustay Pusit, sabi ay June 30 na naman, June 30. Kaya 2 araw na lang. Tingnan natin kung meron, kung makauwi yan. At kung makauwi yan, isarado ko itong channel ko, isarado ko ito. Itaga nyo sa bato mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Isara ko ang channel kapag makauwi sa June 30 si Digong. O kahit mabigyan lang yan ng interim, kahit saang bansa. Yan ang pusta ko. Hindi na yan makakalabas kasi ang dami-daming pinagsasabi na masasama eh. Sabi niya kapag makalabas daw siya sa ICC, hindi na talaga siya babalik. Pwede ba yun? Kaya hindi siya pinalabas ng ICC dahil sa sinabi na yun. At sinikundahan pa yun ni BP Sara. Sabi ni BP Sara, sabi ni Tatay, hindi na siya babalik kapag makalabas. Kaya yun, bawat salita nila ay nare-record, binablog ng mga vloggers, naririnig ng ICC. Kaya yun, itutuloy. Kaya nga sabi ng ICC ay wag basta-basta magsasabi ng kung ano-ano laban sa ICC kasi magagamit yan na ebidensya laban sa ICC at lalong mapahamak si Digong imbis na magkaroon ng interim ay hindi na kasi ang dami-daming mga mga masasakit na mga salita. Alright, so balik tayo sa ating video courtesy ng Sa Iyong Araw. Malinaw ang paninindigan ni Remulla. There will be more harm than good kung papayagan iyan. Better na naroon siya habang dinidinig ang kaso. Hindi biro ang preparasyong pinagdaraanan ng ICC para sa September 23 hearing kung saan ilalatag ang formal na confirmation of charges. Pero teka, ilang testigo lang ba ito? Pero 3, dito sinabi ni 4, Secretary Remulla na ayon may sa 3 to 4 DOJ, daw na witnesses uusa ngayon. na Pero ayon kay either Atty. alam Christina nila Conti na ng magiging ICC witness o Legal hawak Council, nila at inaalagaan minimum nila. of 2 ang Siyempre, tiyak na inaharap harap sa nila, hearing, pero dadami okay pa din yan. na, At sa likod ng mga may numerong iyan, nangangalaga na may mga kwento ng takot, trauma at pag-asa. May mga mukhang baka hindi na maipakita dahil sa panganib, kaya pinapayagan ng ICC ang anonymous testimonies gamit ang bird faces o testimony sa hiwalay sa silid. Ngunit hindi lahat ng detalye ay nilalantad. Wala raw official letter galing sa ICC pero may direktang pagkipag-ugnayan sa Witness Protection Program. May gumagalaw sa likod ng mga eksena, tahimik pero mansinsin. At habang ang kampo ni Duterte ay patuloy na umiikot ng diskarte, binabago ang mga plano, lalo nang nadaragdagan ang mga tanong. Ang tanong na gumugulo ngayon, ito na ba ang simula ng pagharap ni Duterte sa kanyang mga kasalanan sa mata ng buong mundo? Ayan, yan na nga. Ito na nga yung oras na harapin niya yan eh. May mga tao kasi na akala nila Diyos na sila. Diba katulad ng mga hari noong medieval time, yung kapanahonan nila King Arthur. Ang mga hari noon sa mga kanilang bansa ay akala nila sila na yung Diyos na sinasamba ng mga tao, pero wala talagang empire na magtatagal ay
lulubog din ang mga imperyo na yan. Katulad ng kaibigan ni Digong na si Kibuloy, akala niya na hindi na siya babagsak dahil anak na nga siya ng Diyos eh. Yun sa palagay niya. Dahil nanluluko siya, di ba? Meron bang anak ng Diyos na nakulong? Kung anak ka nga ng Diyos, dapat may milagro. Ganon din kay Digong. Feeling na rin ni Digong na Diyos siya, na hindi siya tatablan ng yung tinatawag na impunity. Meron siyang impunity, hindi siya tatablan ng kung ano-ano ng mga kaso. Ngayon, anong nangyari, di ba? Kaya dapat lang meron talagang iset na example, katulad ng sinabi ni Luke Espiritu, na dapat meron tayong ehemplo ng mga mandarambong na maparusahan para makikita ng susunod na henerasyon na kapag gumawa ng mali ang tao ay makulong talaga at magbabayad ito sa batas. Kasi kung makakaiskapo pa itong mga ganitong klaseng mga tao, ay marami ang gagaya. Kahit nga sa ibang bansa, binibitay, di ba? Sa Damusin, nagkasala sa giyera, di ba? Binibitay ng mga tao sa Iraq. Sino pa ba? Napakarami sa Russia na mga binitay noon ng World War II dahil nagkakasala. Yun ay mga example yun. War crimes ang tawag doon eh. Yung mga ini-execute na pinagbabaril na mga tauhan ni Hitler na nahuli. Lahat yun ini-execute dahil napakalaki ng kasalanan nila. Crime against humanity, war crimes ang ginagawa nila noong World War II. Kaya lahat doon ay binitay, pinagbabaril, firing squad. Dito lang sa Pilipinas nang tagal-tagal eh. Di ba kaya sa mga nagplanong gumaya kay Digong, pag-isipan nyo yan. Kasi kapag narito pa ang ICC ay talagang malagot kayo. Malalagot. Dahil kung hindi kayo kaya ng gobyerno ng Pilipinas, ay batas ng International Court ang huhuli sa inyo. Kaya dapat lang may ganitong klase na mga korte na International Court. Kasi kung hindi nga kaya ng ating presidente, dahil ang kalaban ay astig, ay dapat mayroon ng International Police at International Court na huhuli kapag hindi na kaya ng isang bansa ang isang tao sa loob ng kanyang bansa. Alright, tapusin natin itong video courtesy ng ating kaibigang Sa Iyong Araw. Hindi natin masabi, hindi pa, pero ang mga palatandaan ay nagsisimula ng magsalita. May deadline na sa July 1 para sa impormasyon. May ilalabas na dokumento sa July 4 para sa opisyal na charges. At pagkatapos noon, September 23, ang araw ng banggaan sa korte. At habang sinusulat ang kasaysayang ito, isang bagay ang sigurado, hindi mo kailangang paniwalaan agad, pero kailangan mo itong bantayan dahil minsan mga kwentong tila malayo sa atin, sila pala ang pinakamalapit sa katotohanan. Ayan, so totoo yan. Yung mga bansa na malayo, sila pa yung naniniwala, di ba? Katulad din yan sa sa kwento sa buhay ni Kristo. Ni Jesucristo ang ating Panginoon. Kung saan sa lugar niya mismo, sa Bethlehem, ay walang naniniwala sa kanya na Diyos siya, di ba? Hanggang sa maglakad siya ng malayo at doon siya nag-preach ng pangalan ng Diyos Ama. Naniniwala ang mga tao na malayo sa Bethlehem, kung saan doon isinilang si Kristo. Pero sa Bethlehem, si Kristo ay isang anak lang ng panday na napaka-ordinaryong binata. At biglang naglaho ito, pagbalik ay punong-puno na yung utak ng karunungan at nag-perform na ng miracle. Ibig sabihin may power na. Kaya katulad kay Kristo, walang naniniwala kapag kapitbahay ni Kristo sabi anak ni Joseph yan anak ng panday yan, paano maging Diyos? So ganito rin sa Pilipinas, walang maniniwala sa ginagawang tukhang na yan, kundi ang naniniwala ay yung malayo. Ganyan talaga kapag kapitbahay mo hindi maniniwala sa iyo. Yan na ganyan, mahalin tulad natin sa sinabi ko na mga kwento na ang taong malapit sa iyo ay hindi yan naniniwala sa iyo ng buong puso. Pero yung mga taong malalayo ay siyang naniniwala at siyang tumutulong. Kaya pag-comment na lang sa ating comment section mga kababayan, masintensyahan ba si Digong? Ngayong September 23 ay atin malalaman ang paghaharap ng
prosecution at ng Defense Counsel ni Digong. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang huwag kalimutan mag-subscribe. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.